Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Mana ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo. Abby Caniedo po na minsan po'y bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. Bago po ako magpasimula, hayaan niyo pong dalhin ko po kayo sa ating pananalangin at pakikipagniig sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Holy Spirit, have your way. Pangunahan niyo po ang aking mga labi as I draw near to the very presence of the Lord Most High, our Abba Father. Hallelujah, hallelujah. Amang Banal, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat dahil minsan pa napakalaya ng bawat isa sa amin to draw near to your very presence. And grabe, Lord God, very welcoming yung presence mo at hindi mo talaga to ipinagkakait kanino man. At Panginoon, salamat dahil sa una pa lamang, pagkising pa lamang po namin, we will seek your face. And through this, through the listening of your words, Panginoon, alam ko pong ikaw ang Diyos na mag-encourage sa amin, magpapalakas sa amin spiritually. And Father God, dalangin ko, malaya pong makapangusap ang banal na espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. At Ama, hinihiling ko po, kalakasan ni Kristo ay makita po sa akin, hindi po ang aking kahinaan, hindi rin po ang aking lakas. Laging yung kapangyarihan lamang ang iyong mamalas, ang mamalas ng lahat ng makakapakinig, Panginoon. At salamat, Lord, anoint my lips so that whatever words that will come out from my mouth, Lord God, it will give glory to your holy name alone, Jesus Christ. Lord, salamat po. Maluwalhati ka po sa amin pong pakikinig at pakikipagniig sa iyo. Sa iyo po pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning po sa bawat isa sa atin. Ang tema po natin for the month of June, alam ko pong palagi na po natin itong naririnig, and the theme is living in confidence. Gaano ka nga ba ka-confident sa sarili mo or sa Panginoon na meron ka? So, living in confidence is, I think, nowadays ay mahalaga because madami pong tinitira, or nowadays ang pinakabatayan ng mga tao is how you live confidently with your life. Pero po, dahil tayo ay nakay Kristo, mas masarap that we are living our life in full confidence in Christ. Amen? Sobrang mahalaga. Why? Kasi alam po natin na sa buhay na ito, lahat tayo, we have limitations. And lahat tayo, we all fall short. But thanks be to God, partaker tayo sa victory ng ating Panginoon. Kaya naman po talaga meron tayong kumpiyansa. Meron tayong, alam niyo po yung sa company, it's a borrowed credibility that you are so confident to face people, not because of who you are, but because who Christ is in your life. And sobrang yaman po ng salita ng Panginoon. At alam ko po, we are almost on the half of the month. 16 na po ngayon. So, lampas na po tayo sa kalahati ng buwan ng June. At marami na po tayo napakinggang messenger ng Panginoon tackling about the living in confidence. At ngayon po, teksto ko po ay hinango po sa Ephesians. Ang ating pong pag-uusapan yung wala po akong title, pero dito po ako magdidig in sa Ephesians 3 verse 12. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Sa Tagalog po, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na loob. Amen. So talaga po, kailangan po pag ini-highlight po yung salitang pakikipagkaisa at pananampalataya. They are always joining together. Hindi pwedeng nakikipag-isa ka sa Panginoon, pero hindi ka nananalig or hindi ka nananampalataya sa Kanya. Sobrang mainam po na bakit ka nakikipag-unite. As husband and wife, yung bride and groom muna, why do they choose na makipag-isa sa bawat isa? Di ba po? When a man will leave his household and the woman also, and they will be joining together and they will be called as one. Makikipag-isa po talaga. Why? Kasi po, you will identify yourself to your partner. At dalangin ko po, yamang pinag-uusapan nating living in confidence, kanino mo ipinapartner ang sarili mo? Kanino ka nakikipag-partnership?
At napakahalaga kung kanino mo ina-identify ang iyong sarili. At yamang ang pinag-uusapan natin is full confidence. Kanino ba tayo hindi mabibigo? A lot of people will leave you. Kahit po sa mga issues ngayon, madaming mga magkasintahan, naghiwalay, mag-asawa, naghihiwalay. And there is nothing permanent in this world except kapag ikaw ay nakipagkaisa sa Panginoon. Alam niyo po kasi, iiwan ka ng lahat. And actually, kahit ikaw na pumipili sa Panginoon, pwede mo siyang talikuran. But never will be our Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo tatalikuran. Kaya if you want to be identified ng maayos, you identify with Christ. Pili ka. Kanino mo gustong maging kamukha? Kanino mo gustong maikumpara? Diba po? And sabi po dito, we can boldly go to the very presence of the Lord, yung may confidence ka, dahil nakipagkaisa ka at nanalig ka sa Kanya. At alam niyo po, ang bilis ko po ba? Alam niyo po, madami po kasi tayong possible na may mga possession tayo, may trabaho tayong maayos, madami tayong ipon sa ating mga bank accounts, or madami tayong mga properties. But I can say that we cannot be confident enough even if we all possess them. Kahit na meron tayo niyan. Unless you have Jesus in you, that is the full confidence that you may have. Yun talaga yung totoong confidence. Yun talaga yung hindi ka bibiguin. At alam niyo po, yun yung kagandahan na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. And as we go through, lagi natin pakikipagniig sa Lord, lagi tayo nakikipagkaisa sa Kanya, nalalaman natin ang puso ng ating Panginoon. Kung kaya yung pananampalataya natin ay hindi nabibigo. May it be pleasing unto you, may it be mahirap man yan, difficult times, pero nandun yung pananampalataya mo at nauunawaan mong everything ay under God's control. Kaya sobrang confident ka pa rin na, Lord, lahat, kahit ano man mangyari, nagtitiwala ako sa'yo. Kasi alam mo kung sinong may sagot sa'yo. Dahil malalim ang pundasyon mo sa pagkakilala mo at karanasan mo sa ating Panginoon. Sobrang yaman po nitong Ephesians 3 verse 12 at dalangin ko po ay maidagdag po natin ito sa ating life verse na talagang may mapanghahawakan tayo. Hindi ang tao, hindi ang salita ng tao, kundi ang salita ng Panginoon. And yamang pong pinag-uusapan natin yung confidence. If we are really rooted in Christ, we deeply knew Jesus Christ in our lives, our Savior. Kilalang kilala natin siya. We will be able to have this confidence. Actually, 6 lang po itong nilist down ko. Pero alam niyo po, habang ininunurture, binababad mo pa ang sarili mo sa salita ng Diyos, mas marami kang confidently na kayang gawin in the name of Jesus. And alam niyo po, syempre po, may pag-uusapan na naman po tayong character. Kilala niyo naman po ako as I speak. I always point out to a person after God, and those characters in the Bible, talagang may karanasan sila sa Panginoon. At wala na pong iba, hindi ko na po patatagalin, si Elijah. Actually, madaming beses ko na po siya nagamit sa aking exhortation. And lagi, pag-uusapan lang po natin ay manggagaling po sa 1 Kings 17 and 18. 2 chapters po yung ating pag-uusapan. So, sit with me at relax, and I hope and I pray na ma-digest po natin itong salita ng Panginoon. So, number 1, we will have the confidence to speak God's revelation. Kung kilala niyo po si Elijah, the first approach that he has in his story will be found in the book of, Tagalogin ko na lang po, sa mga Hari, 17 verse 1. Sabi po kasi, ang point number 1 po natin is confidence to speak God's revelation. Sabi po ni Elias dito, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Why he is
Why is he so confident enough to declare na walang ulan, walang hamog na magaganap? Why? Because if we, as I have said, mentioned a while ago, if we have that intimate relationship with the Lord, alam po natin kung ano yung bumubukal sa puso ng Ama. Kaya, pag nagsalita po tayo, wala pong pag-aalinlangan. Maipapahayag po natin yung salita ng Panginoon boldly and without reservation because alam natin na kapag galing sa Panginoon, totoo ito. We will not doubt it. Kahit na parang ang imposible naman nung i-announce ko, hindi daw mag-uulan, malay mo umulan. Malay mo magkahamog. But you will not doubt it because you have that intimate relationship with the Lord. At iyon po yung nagagawa ng meron kang malalim na pagkakilala sa Lord. Alam mo kung sino yung Panginoon mo. Alam mo yung character niya. Kaya may confidence ka to speak the language or the revelation of the Lord. Amen. Hindi ka mahihinder kahit na parang unsure ka sa sarili mo, but because you are sure that it's from the Lord, you will say it boldly. Number 2, we will have the confidence to leave our comfort zone and follow God's instructions. After po kasi nitong sinabi po ito ni Elias, sinabihan din siya ng Panginoon sa verse 3 naman po, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Pinaalis siya ng Panginoon. At alam niyo po ba, whenever the Lord is asking you to leave something behind, for example, Lord, aalis ako sa bahay namin, pinundan ko nga ito, in-establish mo na yung business namin dito, and then you're asking me to leave. I'm telling you, if it's really from the Lord, and if this instruction is so clear from the Lord, obey. Because the Lord who demands will also supply all your needs. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. May it be is asking you to leave your work right now, your career, even in progression sana yung career mo. Maganda na sana yung tinatahak ng career ko. Bakit ngayon mo pa ako pagbibitawin, Lord? Yield unto the Lord. Trust Him. Trust Him. Because alam ng Lord kapag sa Kanya talaga tayo nagtitiwala. Yung confidence talaga. We can be able to confidently leave our comfort zone in exchange to God's beautiful instruction on us. Sa atin po, possible po yun na, Lord, wala akong nakikita. It's so vague. Hindi ko kita yung hinaharap. Pero let us trust that our all-knowing God knows what lies ahead, what goes beyond what you can see. Amen? Kaya po yung confidence na yon, magagawa mo lang yan if we really are connected to our Lord and we have that intimate relationship with Him. Amen? Amen po. And sabi po dito, number 3 na po ako. Confidence to encourage other people to take a leap of faith. Ikaw mismo, kaya mo nang mang-encourage, mambahagi, manghawa ng paghakbang sa pananampalataya. Once, palagi ko pong binabalikan yung Ephesians 3:12, pag meron kang pakikipag-isa at pananalig sa Panginoon, kaya mong manghamon, manghawa, manghikayat na ang kapatid mo kay Kristo ay manampalataya din. Sabi po dito, that is not from sa 17 pa rin po tayo, 21b. Sabi po dito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Alam niyo po kasi, I'm sorry po. Sorry po, 13 pa lang. Sinabi sa kanya ni Elias, sorry po, tumalon po. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis
sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Sino po ang hinahamon ni Elijah dito? Ito po yung babaeng taga Sarepta. Alam niyo po, yun po yung moment na nangunguha ng panggatong yung babae. At magluluto siya ng huling hapunan na nila, huling pagkain na nila mag-ina. At kapag ikaw, huling pagkain, I'm sure, super sure po ako, na ipagkakait mo na yun, whoever asked you for it. Kasi for example, ikaw, possible kasi na as a mom, hindi na kalahati ang ibibigay mo kahit makatikim ka na lang basta busog na yung anak mo. At ang sabi doon, inaantay na lang nila, bago pa man sila mamatay, makakain sila at aantayin na lang nilang mamatay sila because wala na po talagang supply. Pero, hinamon siya sa pananampalataya. Ganon yung naggagawa ng confidence natin in the Lord. Hindi tayo, alam po natin na kapag nagsalita tayo on behalf of our Lord, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Kasi, sa Kanya ka, nagnanampalataya 100%. Idinadamay mo, challenge mo itong kapwa mo. And true enough, alam niyo po, buti na lang po, nakipagkaisa itong babaeng taga Sarepta. Kasi, naranasan niya yung himala ng Panginoon. Without your participation, hindi mo mararanasan yung fullness ng Panginoon. Totoo po yun. Hindi pwedeng laging hearsay. Hindi pwedeng nabe-bless ka lagi sa testimony ng iba at ikaw ay tagapalakpak na lang. Pwede namang ikaw na yun nagte-testify. Why? Kasi humakbang ka na din sa pananampalataya at pinanaligan mo kayang gawin iyon ng Panginoon. At alam nyo nga po, di ba, hindi na naubos yung harina at langis sa tapayan. Grabe. At iyon yung nagagawa, nakakapanghawa ka ng confidence sa kapwa mo kapag ikaw establish ang relasyon mo sa Panginoon. Lagi po ito lagi ko pong babalikan yung Ephesians 3 verse 12. Laging ikaw, bago ka pa man makahawa, ikaw muna establish, cultured, nurtured ang relasyon mo sa Panginoon. Number 4, confidence to stand in the gap. Ito po yung binasa ko kanina sa Hari pa rin, unang Hari 17:21b. Sabi po dito, B, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Ano po yung nangyari? Later on, after that encounter, that they have endless supply, yung pa rin pong anak pa rin po ni Sarepta, namatay ito. Tapos parang nagduda ngayon yung babaeng nakahawa or nag-step in sa pagsunod sa Lord. Alam niyo po, namatay yung anak niya. And sabi niya, ganito ba? Ganito ba yun? Parang kine-question niya ngayon si Propetang Elias. Pero alam niyo po, salamat sa Lord that if we are really confident enough, hindi pag binato ka ng question, parang pag kine-question na yung pananampalataya mo, ang tendency mo is hindi man lumo or hindi man lupaypay. But because you are rooted in Christ, grabe yung intimacy mo sa Panginoon. Grabe yung confidence na meron ka sa Panginoon. You can be able to stand in the gap. Ikaw mismo, hindi mo questionin ang ginawa ng Panginoon. Ikaw ang hihiling ng buhay para dun sa mga nawalan, dun sa namatayan. At grabe po, binuhay muli ng Panginoon yung bata na parang nagdahilan lamang. Dahil ba to sa kapangyarihan ni Elias? Hindi po. Dahil po sa pakikipag-isa at pananalig ni Elias sa ating Panginoon tagapagligtas. Amen po. And tayo rin po, hindi natin kailangan maging si Elias. Hindi natin kailangan maging sobrang propeta ka na or sobrang anointed ka. All we have to work out is our relationship with our Savior, our Redeemer, our Lord. Amen? So, yun po.
Nakakaapat na po tayo ha. Una po, ano nga po yung una? Confidence to speak God's revelation. Number 2, confidence to leave your comfort zone and follow God's instruction. Number 3, confidence to encourage other people to take the leap of faith. And number 4, confidence to stand in the gap. It's not for our benefit. Alam niyo po, every time na wino-workout natin yung relasyon natin sa Lord, nabibuild yung confidence mo in running after, laging sa Panginoon. Alam niyo po, nadadama yung mga tao sa paligid natin. Gusto niyo po bang mangyari yan? Na hindi lang ikaw yung ligtas, hindi lang ikaw yung napapagpala. Nadadamay ang buong pamilya mo, ang buong sambayanan, ang buong komunidad na kinabibilangan mo. Number 5, confidence to face life's threats. Alam niyo po, madalas sa atin, we don't face yung life threat, yung mga banta ng buhay. Lagi natin gustong skip. Lagi natin gustong, wag na lang sana, Lord. Lagi natin pinagpe-pray, binabaka sa panalangin na skip natin yung mga katatakutan or threats or something na talagang you cannot avoid. Sobrang pangit na pangyayari sa buhay. Pero po dito, sabi dito, if we are really founded in Christ, we are united in Christ, we can always be confident to face those life threats. Ano po ito? Nasa sa ano na po tayo? Chapter 18 na po tayo. First King pa rin po. Chapter 18, verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Kapag po nauunawaan po natin yung kwentong ito, kasi po yung verse 1 na minention ko kanina, siya po ay humarap kay Haring Ahab, parang ang deklarasyon na hindi uulan ni hahamog ay sumpa. So definitely, ikaw nagbato ka ng sumpa sa isang tao, sure yun, galit yan sa'yo. And hinahunting niya yung buhay mo. Parang, wag kang magpapakita sa akin, may kakalagyan ka. Ganun po yan. Pero ang sabi po dito, humarap si Elias. Pagkatapos siyang pinagtago muna siya ng Panginoon eh. And actually po, doon sa pagpapatago ng Panginoon, kanina po, di ba sinabi ko, when God demands, He will supply. Kasi po, He was fed there. Pinakain siya, ang nagsusupply sa kanya ay, minamention ko lang po to kasi na-skip ko po. Nagdadala ng pagkain sa kanya ay uwak. Umiinom siya sa batis. So, well supplied. If the Lord asks you to leave something, the Lord will supply all your needs. And going back po, tinouch ko lang po, na-skip ko po kanina. So, going back po, since na-mention ko po na ang life threat niya is hinahunting talaga siya ni Ahab at gusto siyang ipapatay. Pero thanks be to God because He is confident enough with our Lord and Savior. Hinarap niya si Haring Ahab para pa rin po, alam niyo po, patunayan ang kadakilaan, ang kapangyarihan ni Yahweh. Confident siyang humarap kasi may patutunayan pa siya kung gaano makapangyarihan ang Diyos na kanyang sinasamba. At totoo po iyon. Kasi po, dun po naganap yung paligsahan po. From out of 850 prophets, join force po ni Asher at ni Baal, ni Asera at ni Baal. Alam niyo po, kinaharap niyo po to. Kumbaga parang sa atin, 1:100 nga mahirap eh. 1:10 mahirap. Pero ito, 1:850 prophets. Patutunayan kung sino ang Diyos na buhay. Baka po tayo, asawa pa lang po natin ang humahad lang sa atin sa pag-attend ng church, hindi na po tayo umattend. Baka po mga anak pa lang natin ang maghinder sa atin, hindi na po tayo umattend. O baka naman trabaho, boss. Pag sinabing sa company namin dapat hindi Kristiyano, ay dapat ganitong religion lang. Baka po i-deny na natin ang ating Panginoon. Pero wag naman po sana. Because I believe if we are really rooted in Christ, we have that intimate relationship at talagang nakikipag-isa tayo at nananalig tayo sa Panginoon. Yung confidence, even in life or death situation, kaya po nating harapin iyon because
Totoo po ang Diyos na mag-iingat sa atin. Totoo po ang Diyos na mag-iingat sa atin. At ganoon nga po yung ginawa ni Elias. Nakipagtunggali siya. At alam niyo po, pinatunayan talaga ng Panginoon. Kasi may panunodyo pa nga eh. May panunodyo pang ginawa si Elias. At alam niyo po, pagbasahin ko lang ha. Sabi po dito ni Elias, ang lakas ng loob niya pa. 850 na prophets yun, sabi, laksan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya'y nasa palikuran. O baka naman ay may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangang gisingin. Alam niyo po, tayo, kapag ginaganyan na tayo sa mga tao sa paligid natin, possible po yung confidence mo pababa ng pababa. Hanggang sa parang gusto mo na lang maglaho. Pero dahil kumpiyansa siya sa kaya at kapangyarihan ng Panginoon na gawin dun sa pakikipagtunggali, alam niyo po, totoo naman po ang Panginoon. Walang kahit anong ginawa si Elias. Sinabi niya lang, Yahweh. Basahin ko na lamang po para mas malinaw po. Ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghandog, na tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. Ginawa ko ang lahat ng ito sapagat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ninyo, bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Alam nyo po, grabe po. If we are confident to our Lord, we can plead, pwede nating ihain yung sitwasyon sa Panginoon at hindi siya bumibigo. Hindi bumibigo ang ating Panginoon. That's why meron po akong point 6. Confidence to confidence to plead for God's restoration. Dahil dun sa pagpapatunay kapangyarihan ng Panginoon na nagpatupok ng apoy, bumaba mula sa langit, alam nyo po, it leads to restoration of His people. Pag ikaw na tumatayo, nananampalataya, kahit pa sabihin mo yung anak mo, lulong na sa droga, sobrang addiction sa paglalaro online, sobrang hindi mo madala sa Panginoon, alam niyo po, pagtiwalaan natin, panampalatayanan natin, let us be so confident with the power of our Lord and Savior. Siya lang yung makagagawa. All we have to do is to place it on the feet of the Father. Ikaw lang yung mag-stand in the gap. Ikaw lang yung magpiplead. At ang Diyos ang gagawa and He will restore. Diba? Sabi po dun sa last kong point, confidence to plead for God's restoration. What is it that you are praying for na ma-restore? Nagkaroon ba kayo ng bankruptcy? Nalugi ba ang negosyo ninyo? Lumala ba yung sitwasyon ng sakit at karamdaman? Nawalan ka na ba lahat ng sources of income? Have you reached your rock bottom or your limit? Nasa dulo ka na ba ng PC mo? Kapatid, we can always plead to God for restoration. He is so willing. He is so willing. At kung ikaw, kakonekta ka sa mga taong wala ng pag-asa sa buhay, you can stand in the gap, you can plead for them. Ikaw mismo. And God is a respecter of our faith. At yung pananampalataya mo ang magiging daan din ng kaligtasan ng mga taong nasa paligid mo. Amen. And for my conclusion, as we continue to be one with God, approach Him with freedom and confidence, we will continuously be filled by His power. Palagi tayong dapat nakikipagkaisa sa Panginoon. Partnership. We identify in Christ. And it's a continuous process. Hindi po to one-time, big-time experience with the Lord. It's a continuous process. Hindi pwedeng naranasan mo na siya noon at nahirati ka na doon. We cannot live on yesterday's anointing. Okay? Malinaw po.
Hindi pwedeng maalab kang ginamit last year, enough na yon. It's a continuous process and a continuous experience with our Lord. Na ito yung masarap na hindi ka nasasatisfy kasi you long over and over after sa ating Panginoon. Lagi mo siyang gustong maranasan. Lagi mong gustong may karanasan, may himala na naggagawa ang Lord, may kapahayagang na i-reveal sa'yo ang Lord. It's a continuous process. Kaya lagi kang confident enough to draw near, to present who your Lord is. Amen? Amen? Kaya po sabi dito sa last part, sabi po dito, sa 18 verse 46, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkakatali ng kanyang damit. Alam niyo po, yung kapangyarihan ng Panginoon, gusto niyang laging meron kanyan. Gusto niyang lagi mo itong nararanasan. At dapat, kung ang ating Panginoon sobrang excited siya, dapat tayo din po. Lagi tayong nakikipag-isa at nananalig sa kakayanan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Para hindi maubos. Kasi po, nawawalan yung confidence. Para po siyang battery ng cellphone. Kapag hindi mo siya ibinabalik sa source of power, na-used up yan. And later on, baka masiro ka na. At mawalan ka na ng kumpiyansa sa Panginoon. Kaya lagi kang dapat babalik at babalik sa source mo. Lagi kang dapat may quality time sa ating Panginoon. Dapat lagi kang nakikinig sa instruction niya. As we draw near to the Lord, hindi dapat laging tayo yung salita ng salita. Dapat we have that time to listen upon Him. So that, as we go out sa atin po, we will be confident to speak God's word. To encourage people around us to step in faith and to be able to stand in the gap and be able to face life's threats and to plead for restoration. Actually po, lahat po ito magiging confident kang gawin kasi tiwala ka sa Diyos na makapangyarihan na may hawak ng iyong buhay. Yun lamang po ngayong umaga, dalangin ko po ang lahat po sa atin ay napagpala at napalakas spiritually. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po. Nahayag ng sobrang linaw. Dalangin ko po malinaw ng natanggap ng puso ng bawat nakapakinig. At dalangin ko, Panginoon, sobrang nakapagrema po ito sa aming mga buhay. At Ama, salamat. Magamit namin itong karunungang itong aming natanggap sa tuwina, sa pagkakataong kinakailangan. At maselyuhan po itong lubos ng banal na Espiritu upang sa gayon hindi po ito manakaw ng kaaway in Jesus' mighty name. Bagkus, Lord, maging sandata po namin ito as we face this life's battle, Panginoon. Salamat, Lord God. Let your favor, let your glory, let your goodness, let your blessing follow us all the days of our lives as we continuously dedicate our lives to you, Jesus Christ. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning po. God bless. Shalom.